ICC, please pakawalan mo na si Tatay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di pa naman siya convicted as criminal. Never siya naging kriminal. Alam naman namin, please, nananawagan kami para makakapiling sa huling sandali sa kanyang buhay. Please, Lord, grant ICC our wishes. Hindi naman tayo miyembro ng ICC, bakit walang aksyon ang Supreme Court natin kung kidnapping dapat kasuhan ni gumagawa na pinadala sa The Hague na kung magbayad na ang utang, bakit ginawa nila ito ng ex-President Rodrigo Roa Duterte? Be strong, our beloved ex-President Duterte. May God bless you always. Sabi nga, pag may masamang mangyari kay Tatay Digong, humanda, tiyak mangyayari na ang paghuhukay sa libingan ng bayani at itapon sa West Philippine Sea si Mr. Marcos. Pres Marcos, sana mauwi na si Tatay Digong sa Davao, kahit man lang yung sa utang na loob mo na sa kanyang pagpapalibing sa iyong ama. Ikaw ang may kapangyarihan sa pagtulong. Grabe namang kahayupan na ginagawa ng gobyerno na to. Di na makatao, makahayop na. Takot na takot kayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil malaking kasalanan nyo sa taong bayan, mga adik, NPA at pagnanakaw sa kaban ng yaman ng bayan. Humanda kayo sa galit ng matinong mamamayan. Mahirap magsalita pero ang comment ko lang, malapit ng 2028 dahil hindi lamang pamumilitika ang ginagawa ninyo kundi pang personal sa mga Duterte. Alam naman ninyo na totoong minamahal yan si Tatay Digong na majority ng sambayan ng Pilipino. Kaya sa 2028 magsapi na kayo nang basahan ninyo sa inyong mga puwet dahil siguradong katakot-takot ang latigo sa inyo na dala o dila lang ang walang latay sa inyong ginawa kay Tatay Digong. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Attorney Cristina Conte, ang abogada ng mga alleged victims sa war on Polvoron ni Tatay Digong. Pagre-resign ni VP Sara makakatulong sa pagpapauwi kay PRRD ayon kay Conte. Nagbigay ng bagong anggulo sa usapin ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte matapos niyang sabihin na ang pagbibitiw ni VP Sara sa pwesto ay maaaring makatulong na muling pagsusuri ng ICC. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Conte na ang patuloy na kapangyarihan at impluensya ng pamilya Duterte sa gobyerno ay isa sa mga dahilan kung bakit ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang kahilingan ng dating Pangulo na pansamantalang palayain. Aniha, kung mawawala ang kanilang impluensyang politikal, maaari nitong maibsan ang pangamba ng ICC sa posibleng panghihimasok sa proseso. So ito ang pahayag ng abogada. Kapag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala na kaming kapangyarihan. So, ang nakikita ko dito, itong si Atty. Conte at mga kasama niya sa kaliwang grupo, talagang nanginginig sa takot sa mga Duterte. Bakit? Si Tatay Digong lang, nung panahon niya, siya yung nagsimula ng napaka-epektibong programa, NTF-ELCAC, para tapusin na ang gawain nitong local National Task Force Ending the Local Communist Armed Conflict. Pumasok ako sa serbisyo 1983, Marcos ang presidente. Nag-retire ako, Pinoy, 2015, Pinoy administration. Wala akong nakitang kasing epektibo na approach sa paglaban sa insurgensiya maliban dito sa ginawa panahon ni Tatay Digong. Napaka-epektibo ang NTF-ELCAC. Kaya, dyan nyo makikita na galit itong kasamahan, mga grupo ni Atty. Conte sa mga Duterte. Gusto nilang mawala sa kapangyarihan, lalo na itong si VP Sara, na nakikita ngayon na siya na ang susunod na presidente sa Pilipinas dahil walang malakas na kalaban. Impeachment laban kay VP Sara, hindi yan magtatagumpay. Mga kaso-kaso na pwedeng isampa ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi rin magtatagumpay. So ano pa ang pwede nilang gawin? Wala, maliban yung manawagan na mag-resign. Para kung mag-resign si VP Sara,
mawawala na siya sa pwesto, hindi na siya magiging presidente sa 2028, sino ang makikinabang? Di sila, itong makakaliwa. Kasi nandyan, naghihintay si Senator Hontiveros, Akbayan. Matagal na nilang plano itong makakaliwa na magkaroon ng kasama nila sa national position. Hanggang Congress o hanggang Congress Kamara lang ang kaya nila. Ilang beses na nilang sinubukang magkaroon ng senador. Up to now, wala pang nananalong senador galing sa grupo nila. Ito, susubukan nilang presidente. Baka ito na, si Senator Hontiveros na. Kaya gustong-gusto nila talagang mawala sa eksena, mawala sa political limelight, mawala sa national politics ang mga Duterte. Kaya yan, nananawagan, resign, resign, resign. Anong mapapala ni BP Sara mag-resign na? Anong kasalanan niya? Bakit itong mga grupong ito, kung sino yung responsable sa pagkawala ng trillions of pesos, kaya tinawag na trillion peso march bakit hindi sila manawagan ng Marcos resign? Sara Duterte daw ang isisigaw na pa-resignin sa trillion peso march. Nakakatawa nga Handa na daw, Akbayan ang nagpahayag nito, handa na kaming sumigaw ng Sara Duterte resign sa trillion peso march. Pero Marcos resign pag-iisipan pa namin. Wow! So makikita mo yung nagkaroon na sila ng temporary tactical alliance. Kasi common enemy nila, Marcos, makakaliwa, kakampi, isang kalaban nila, Duterte. Kaya ngayon nagtutulungan sila para mawala ang Duterte, then sa kanal sila maglaban-laban, matirang matibay pa rin. Ganon po ang nangyayari ngayon. So, no way! Kaming mga DDS, hindi kami papayag na mag-resign si BP Sara. And of course, BP Sara will never resign. Kung ang Pangulo nga, na inaakusahan ng kaliwat ka ng aligasyon, hindi magre-resign, how much more the Vice President? Wala naman siyang. Lumabas ang COA report ng 2024, unmodified opinion. Pinakamataas na observation. 3 years in a row, walang kinakasangkutan ang BP Sara sa pagka-anomalya. Yung sabi ni Congressman Leandro Libeste, halos lahat may budget insertion except kay BP Inday Sara. Wow, what a statement. Nakaka-proud maging DDS. Ako, proud na proud akong DDS. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Kitty Duterte. Pinost niya ang pahayag ni Senator Tito Soto. Basahin ko Senator Tito Soto, sinabing dapat matuwa ang taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. dahil malapit na nito mapabagsak ang mga sindikato ng mga Duterte sa DPWH. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Soto na nakikita niya ang mas pinaigting na pagtutok ng Pangulo sa mga anomalya at umano'y mga sindikatong sangkot sa katiwalian sa loob ng DPWH na nagsimula panahon ng Duterte administration. Grabe, no? Halos lahat ng kabulukan sa Pilipinas ang may kasalanan, Duterte. Kulang na lang na isisi nila kay Tatay Digong natin yung pagkamatay ni Magellan. Kulang na lang na isisi nila kay Tatay Digong natin yung pagkamatay ni Jose Rizal. Lahat. Ano ba yung last year na issue? Missing Sabongeros. Inililink nila kay Tatay Digong. So lahat ng kapalpakan sa Pilipinas, kasalanan daw ni Digong. Grabe. Okay, anyway, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 16,000 ang nag-react. 12,000 ang tumatawa. 2,600 ang galit. 1,600 lang ang naniniwala kay Tito Soto. So, ilang percentage? Sabihin mo na lang, mga 97% tinatawanan o kinasusuklaman si Senator Soto. 3% lang ang naniwala sa kanya. Okay. Comments. Ed Casbe, nagpa-picture ka pa kay Sara, tapos tinitayra mo patalikod, traidor na Paloma Pipsika. O nga, no? Nung nagpunta si BP Sara sa
Senado. Napaka-amo nilang parang mga karnerong maamo. 5 minutes lang, approve ang budget ng Office of the Vice President. Ang laking kaibahan last year. Ang dami pa nilang mga kuskus balungos. Ngayon, siguro, observation lang ito na nakikita na nila malapit na ang 2020 at nakikita nila wala pang tatalo kay VP Sara. Kaya ngayon, nagsisimula na silang pumorma. Ganon ba yun? Ay, nako, ito, ano pa? Edwin Panupio, may bayad o may sayad? Oh, speaking of bayad, yung pasabog ni former Labor Secretary Bello kahapon, inupueran daw siya ni PBBM ng 1 billion pesos para lang tumakbo itong si Secretary Bello at labanan si Congressman Isidro Ungab sa Davao City. So sigurado ito, i-deny ng Malacanang, ba't ako naniniwala ko ditong pasabog na ito ni Secretary Bello. Pera-pera na lang ang katapat. Lolibel Magnanaw, katuwalang imo, wami labot. Manuel Cabanilla, hoy, name mo kasama sa lista ni Representative Saldico, top 1 ka, nasa top 51. Rafaida Hernandez, ay Soto, tumatanda ka na ng paurong. Bill Maestrera, hoy, pag sure diha, Tito. Bernard Strat, gong-gong ka. Ramjin Japson, kuyawan ta ni Mulo. Alcotri Salem, it's joke time again, only in the Philippines. Buong bansa, it Bulaga. Okay, DPWH corruption, matagal naman yan. Kahit sinong presidente, balitado na yan na isa sa mga pinaka-corrupt na agency, DPWH. Kasi yung temptation nandyan. May mga napapanood akong Facebook reel ngayon. Si late Senator Defensor Santiago, galit na galit siya. Sinasabon niya ang mga DPWH official sa isang Senate hearing, DPWH corruption. So, sinong presidente noon? Santiago ang presidente, siguro mga Erap or Gloria Macapagal. Nandyan na. Ako, naniniwala ko sa pahayag ni yung mag-asawang Diskaya. Sabi nila, panahon ni Pinoy Aquino, ang kickback sa DPWH, 10% napupunta sa mga hati-hati. Politiko, DPWH at iba, 20%. 10 lang. Pagdating Duterte admin, tumaas ng kaunti, 12 to 15%. According to Diskaya. Ako naman, may narinig ako, galing sa mga contractors. Panahon ni Duterte, ina-allow din daw, meron din daw, mga nasa 10%. So, parehas yung sinasabi ng Diskaya, 10. Kaya tumaas lang 12 to 15%. Kaya lang, pagdating ng Marcos administration, lumubo. Naging 25 to 30%. So, yung sinasabi ng mga Diskaya, ganun din ang sinasabi ni na Mayor Magalong. Ganun kalaki ang nawawala, kickbacks. Yung pasabog ni Senator Lacson, ganun din kalaki. Kaya ang mga sindikato na yan, nandyan na, matagal na, lumala hanggang pinakamalala itong administrasyon ni Marcos Jr. So, anong basihan ni Senator Soto na malapit ng mabali o ma-stop ang mga sindikato sa DPWH panahon ni Duterte? Lahat sila, merong mga sindikato. Pinakamalala lang na yun. Yan ang katotohanan na pilit nilang pinagtatakpan, puros isisi sa mga Duterte.